Purihin pa rin ng Panginoon sapagkat kami naririto. Umabot pa rin sa tulong ng Panginoon. At muli po ay samahan niyo po kaming muli sa natitira pang 30 minuto sa pagtalakay po ng mga makabuluhang kalakasan ng ating pagkaunawa sa kabutihan ng ating Panginoon. Magandang gabi, brother. Magandang gabi. Actually, yung pinapakinggan nyo kanina, yun po ay replay ng topic natin nung nakaraan. Oo. Na tungkol sa pagkabuhay maguli ng ating Panginoon. Maaring yung ilan na nakapakinig last time, magtataka sila, parang replay ito. Parang pero yung mga bago, siguro mabibitin sila dahil bigla nating kinat yung topic. Alam ko, maraming nabitin. At si Brother Odan, binabati natin siya ng magandang gabi. Dahil talaga nag-text sa atin, nasa gitna tayo ng traffic at inire-record niya. Pasensya ka na, Brother Odan, at yung record mo ay mapuputol. Pero pwede ho kayong, kung may internet po kayo, pwede nyo pong puntahan dun sa aming website. Yung aming pong plinay ngayon na replay tungkol sa pagkabuhay maguli ng ating Panginoong Kristo ay yun po ay pwede nyo rin i-download. No? Actually, may bago na tayong website. No? Yung backtothescriptures.webs.com. Buo na yung word na back to. Hindi na yung number 2. Hindi na number 2. Ulitin natin, no? backtothescriptures.webs.com. Puntahan nyo po doon yung episodes at mapakikita nyo po rin yung ating nireplay kanina na tunay nga bang si Jesus ay binuhay maguli sa patay at pwede nyo pong i-download doon sa inyong mga computer. Okay. So kaya, hindi po kayo dapat mag-alala. Oo, kami lang po ang nag-alala dahil yun na nga. Nasa gitna tayo ng traffic pero purihin natin ang Panginoon dahil tayo po ay nandito. Though, ang ating pinaghandaang topic talaga ngayon, kapatid na Robert at Sister Sheila, ay yung tungkol ba sa yung comparison ni Jesus Christ sa ibang religious leaders. Tingin ko sa natitira nating mga oras ay pwede natin tong banggitin ng konti. Sige, Brother Ronald, talakayin natin. Oo, at meron nga tayong mga tanong din galing sa ating mga audience na gusto nating i-acknowledge na tungkol dun kasi pinopost natin ito sa ating websites. Sa page na. Nakaabang sila, Brother Ronald. Nakaabang sila. Kaya hindi ho namin kayo i-disappoint. Kung meron man kami hindi mabanggit ngayon, we will try our best na ito ay matalakay po kahit sa 30 minutes. Actually, tinatalakay naman natin halos ng paksa natin 30 minutes. Oo, tama yan. Kaya po, sa gabing ito ay sa tulong ng ating Panginoon ay ipagpapatuloy po natin. Sa ngayon, ay bago tayo magsimula, Brother Robert, ay mag-pray muna tayo. Okay? Sige, pwede yung pangunahan mo, kapatid na Robert. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy mo pong ipinagkakalob sa bawat isa sa amin. Muli po kami ay maghahandog sa inyo ng papuri at paglilingkod. Nawa po buksan po ang mga puso't isipan ng aming mga tagapakinig na sila po ay magkaroon ng kasagutan sa kanilang mga katanungan tungkol sa katotohanan ng aming Panginoon. Ipagpatawad ng aming pagkakasala. Hinihiling po namin ang Holy Spirit na ipagkaloob mo po sa amin. Gabayan si Brother Ronald sa kanyang pagtalakay upang maging makabuluhan po ang aming pag-uusapan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so sa gabing ito ay atin pong tatalakayin. Actually, ito po ay series. Siguro, Brother Ronald, magandang maintindihan nila. Ano nga ba ang kaibahan ni Jesucristo sa ibang mga religious leaders? Yes. Yan po ang isa sa mga pinaka-importante sa ating mga tatalakayan. May kaibahan ba o pangkaraniwan lang ba siyang tao o ano nga ba lang siya? Propeta lang ba siya na pangkaraniwan? Tama. Oo, tama 'yon. Sa gabing ito ay atin pong ipapahayag sa tulong po ng banal na espiritu sa kaluwalhatian ng Diyos ng ating Panginoong Kristo ay hindi ho siya isang ordinaryong tao, hindi siya isang ordinaryong propeta kagaya po ng inaakala ng ilan. Kaya po isa ho siyang gaya ng ating tinalakay noong nakaraan, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Siya po ang anak ng Diyos na buhay. Siya po ay merong pre-human existence. Siya po ay isang persona na may dalawang nature, which is God and man. So, this time ay magiging series po ang ating pag-uusap. Ibig sabihin, iisa-isain po natin yung mga world leaders ng iba't ibang religion at i-compare natin sa mga teachings ni Kristo, sa kanyang way of life, at sa kanyang mga influence sa sanlibutan. Kaya po, umpisahan na po natin dito sa isa sa pinaka sinasabi nga na second largest, fastest growing religion. Walang iba kundi ang Islam. No?
ang kinikilala pong leader at prophet ng Islam ay walang iba kundi si Muhammad. Kukumpare natin ang accomplishment at teachings ni Muhammad kay Jesus Christ, and we will see, based on the evidences, kung sino po sa kanila ang masasabi nating talagang greatest. At of course, ay gagamit po tayo ng mga referensya. For example, para po magkaroon po ng background, ang atin pong mga kaibigan ay ito pong si Muhammad na kinikilala pong prophet ng ating mga kaibigang Muslim ay pinanganak po sa Mecca noong AD 570 at siya po ay namatay noong AD 632. Actually, ang pangalan po niya ay si Abul Qasim. Tinawag po siyang Muhammad, it means praised one. Mula nung siya ay 40 years old, kasi po siya ay nakakita ng vision, nagpakita sa kanya si Angel Gabriel at sinabi sa kanya yung kalooban ni Allah at siya ang magiging messenger. Kaya mula nun ay doon po nagkaroon ng tinatawag na teachings at messages ng Islam. Pero to make it shorter, mga kapatid at mga kasama, unang-una ay hindi na natin isa-isahin ko anong teachings ng Islam. I-compare na lang natin siya sa ating Panginoong Kristo. Unang-una, pagka ang pag-uusapan po ay yung tinatawag nating way of salvation o yung katuruan tungkol sa kaligtasan, ay magkaiba po ang teachings ni Jesus at ni Muhammad. Actually, pagka tinanong po natin ang mga kapatid nating Muslim, ay iba po ang kanilang way of salvation. Kasi po, para sa Islam, ang salvation ay it is not by grace or it is not by faith or by faith through grace ng Panginoon, kundi ito po ay salvation by works. To make it short, kumbaga, ang Islam, they believe na kailangan sundin mo lang yung guidelines kung ano yung inuutos ni Allah na kanilang kinikilalang Diyos, para pag sinunod mo ito, ay ito ang makapagdiligtas sa iyo. Di parang lumalabas ay parang wala rin silang ala kasi wala namang tagapagligtas na gagawa nila yung mabuti. Yes, oo. Pero si Allah, para sa kanila, siya ay nagbibigay ng guidelines. Kaya nga po, ang basic teachings nga nila ay para mag-gain yung salvation, kailangan they have to recite the Shahada o yung tinatawag na there is no God but Allah and Muhammad is His prophet. Tapos yung prayer nila, yung salat 5 times a day, yung kanilang fasting, yung tuwing Ramadan, at yung almsgiving, yung zakat, at yung pilgrimage to Mecca, though hindi naman ito nire-require kung hindi kaya ng isang Muslim. At so therefore, pagka ito ay nasusunod ng isang faithful Muslim, for them, it is salvation. At actually, wala sa kanilang assurance of salvation kasi ang makakaalam lang ng kaligtasan is on the day of judgment. At titimbangin daw kung alin ang kanilang nagawa, kung mas marami ba silang nagawang mabuti o kung mayroon silang mas maraming nagawang masama. Samantalang kay Jesus Christ, mayroong ino-offer na better way of salvation. Kung atin pong babasahin sa Bible, pinapakilala sa atin na si Jesucristo po ay Diyos na nagkatawang tao, at siya po ang Diyos na po mismo ang umabot sa ating mga tao. Sinasabi ho kasi sa banal na kasulatan na walang sino mang nakakaabot sa kalwalhatian ng Diyos, na tayong lahat ay makasalanan, at dahil sa ating kasalanan ay hindi natin po kaya sa ating sarili na iligtas ang ating sarili. Kaya po ang nangyari po ay Diyos na po mismo ang siyang bumaba. No? Samantalang sa Islam, sila yung system of religion na sila yung gumagawa ng kanilang sistema ng works. No? They will earn salvation. They have to follow the certain rules and practices in order to reach God in heaven. Samantalang sa teachings ni Jesus Christ, dahil sa ating mga kasalanan, hindi natin kaya, wala tayong magagawang anuman para abutin ang Diyos. Kaya po, ang Diyos na po ang umabot sa atin at siya'y nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo. Kumbaga, kung sa Islam ay tinuturo ni Muhammad na you have to only to follow the guidelines to work out your way to salvation, to heaven. Samantalang si Christ naman, si Kristo, si Jesus, He provided all. He provided all kung anong kailangan natin para makarating tayo sa langit, at ito ay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya nga sabi dito sa unang Pedro 3:18, sapagkat si Kristo man ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa hindi matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Yun ang pinagkaiba. No? Samantalang sa Islam kasi,
ginamit si Muhammad para ibigay lang kung ano yung mga rules and regulation na susundin. Bahala na sundin ito ng kanyang mga followers. Tama yan. At pagka nasunod mo, you'll go to heaven. Pero pag hindi, but there is no assurance. At saka isa pang bagay pa, Brother Ronald, no, na ipinagkaiba ni Jesus Christ sa mga religious leader na ito. Si Jesus Christ, bukod sa tunay na propeta siya, Yes. ay binanggit sa Hebreo 1:1, tunay na propeta at tunay na anak ng Diyos. Siya lang sa lahat ng propeta yung Anak ng Diyos na binanggit diyan. At makikita natin na hanggang ngayon sa libingan ni Muhammad, Oo. hindi siya nabuhay. Correct. Si Jesus Christ ay nabuhay na maguli. Kumbaga, siya ay andun pa yung kanyang mga remains ng kanyang body. Unlike kay Dead Jesus body. Christ, 'di ba? Yung empty Siya tomb. Siya ay empty na yung kanyang libingan. May caller yata tayo, Brother Ronald, ha? Entertainin natin, ano? Sige nga. Pwede natin siya entertainin. Anong line siya? Programa na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang sinabi, si Kristo daw, siya na ang Ama, siya na yung anak, Aha. siya na ang Espiritu. Parang oneness. Ang tanong Oo. niya ay ano, gusto niya bigyan linaw, Brother Ronald, na kung si Kristo raw siya rin yung Ama. Okay, yun lang po ba ang tanong niya? O yun lang, magpalawanag lang. Pakipaliwanag daw, Brother Ronald. Kung si Jesus, okay. di ba, ay siya rin ang Ama? Sige po, atin pong sasagutin. Maraming salamat po. Ano po pala pangalan niyo, sir? Pati rin lumakunawa, taga Santa Lucia ho. Taga? Novaliches, taga Novaliches. Novaliches. Anong pangalan niya? Anong first name? Pangalan Pati niya rin po? lumakunawa. Attorney Bakunawa. Sige po. So, ang tanong niya ay, sige po. Maraming salamat sa pagtawag. Okay. Ating sagutin. Si Jesus din ba? Siya rin ba yung Ama? Okay. Ganito po yan, mga kapatid. Unang-una sa lahat, malayo hong magkaiba si Jesus at yung kanyang Ama. Kasi unang-una, kung atin pong babasahin dito sa Juan, actually, baka isipin ng ilan na tayo ay this is out of our topic, pero pagbibigyan natin. Actually, kahit sandali lang. pwede naman kasi natin ituloy next week yung ating pinag-uusapan. Ganito po yan. Sabi sa John chapter 1 verse 1, kung kayo may Bible, Attorney Bakunawa, sabi ganito, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Okay. Dito po sa statement na ito, mayroon sinasabi na salita. Sa ibang version nga ng Bible ay verbo. At itong salita na ito ay kasama ng Diyos. Kasama. So, ibig sabihin, itong salita may sinasamahang Diyos. At yung salita daw na ito ay Diyos. Ngayon, kung atin kasing titignan sa construction ng Greek, dito, yung salita ay iba dun sa kinasamahan niyang Diyos. Pero pagdating sa last clause, yung third clause niya na ang salita ay Diyos, hindi ibig sabihin siya na rin yung Diyos na sinasamahan niya. Alam niyo kung bakit, Brother Robert? Kasi, tatlong clause to Yung first clause, sa simula ay ang salita. Second clause, at ang salita ay kasama ng Diyos. Third clause is ang salita ay Diyos. Dito tayo muna sa second clause, ang salita ay kasama ng Diyos. Pag tinignan natin sa Greek, ang nakalagay dito, ang salita ay kasama ng ang Diyos. Meron siyang definite article na Bukod, may kakanyahan. Ton theon. Okay. Ibig sabihin, pag may definite article, ang literal na translation diyan, ang salita ay kasama ng ang Diyos. Iyon. Okay? Pagdating sa third clause, ang salita ay Diyos, wala na yung salitang ang, wala na yung definite article. So therefore, pagka pinag-aralan kasi natin, yung definite article dun sa second clause na ang salita ay kasama ng Diyos, ina-identify na itong Diyos na ito na sinasama ng salita ay iba, separate siya. Kaya nga, kasama ng ang Diyos. Other person. And I believe that this is God the Father. Mamaya ipatutunay natin this is God the Father. Maraming salamat, Brother Ronald. Pagdating sa third clause, ang salita ay Diyos. Ito naman, ang tinutukoy naman dito, since walang definite article, is yung tinatawag na yung nature ng salita. Siya ay Diyos. Pero dun sa second clause na may definite article, this is the identity. This is another person. Tama yan. Ngayon, sino itong Diyos na sinasamahan ng salita? Well, kung titignan po natin na magkaiba talaga sila, kasi sa verse 14, ang sabing ganon, at naging tao ang salita. Ayun. Yun na. Okay, naging tao yung salita na samahan ng Diyos. O nagkatawang tao. At alam natin na walang iba kundi ito yung Panginoong Kristo. Pagdating sa verse 18, ito na, Brother Robert, kung sino yung kasama niya, mas maliwanag. Sabi sa verse 18, kumbaga ito'y sinamarize na ni John.
walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Mhm. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama Ayun. ang nagpakilala. Yun. Yung may anak na, Sa tsaka kanya. ama. Oo. Sa mga tuwid, yung palang kasama ng verbo na salita, doon Ay, sa ama. John 1:1, ito pala yung Ama. Kasi Yun. nasa kandungan. Ang liwanag, ano? So maliwanag, magkaiba sila. Magkaiba sila. Kaya nga nung... Pero pareho ng nature. pareho Diyos. sila ng nature, Diyos, Oo. pero magkaiba sila ng persona. Yun. Dalawang kaibang Ang persona. linaw po ng talata. Kung susubaybayan nyo lang pong basahin talaga ng dahan-dahan po yung chapter 1 ng John, sinagot din po. Kaya nga pagka binasa natin yung pangako ng Panginoon, pag sumampalataya tayo sa Panginoon, dito sa Juan 14:23, sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y mamahalin ng aking Ama. Ayun. At kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama niya. Ayun. Malinaw. Ang ginamit na personal pronoun dito is plural, no? Kami, Kami. kasama niya yung Ama. So, magkahiwalay sila. At yung sa Matthew 27, yung nanalangin si Kristo, Panginoon, aking Ama. Hindi yung kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. So, dalawang kalooban yun. Oo. Kalooban niya at siyang kalooban ng ng Ama. At nung binautismo si Kristo sa Matthew 3:17, Ayun. di ba? Nung siya'y inahon sa tubig, may lumabas na tinig saan? Sa langit. Oo. Ito ang aking sinisintang anak. Ayun. Hindi sa kanya lumabas yung boses no? Sa langit. So doon makikita natin na magkaiba yung Ama, magkaiba yung anak. Hindi pwede silang magkapareho. Oo. Oo. Okay, maraming salamat po doon sa tumawag. At maaari mo nang ituloy pa, Brother Ronald. May 5 sige. minutes pa. Okay, meron pa tayong 5 minutes. Okay, so natin pong natalakay dito yung punto na ang ating Panginoon Kristo iba pagdating sa salvation. Oo. Si Kristo ang umabot sa atin dahil hindi natin kaya dahil sa ating kasalanan. Pero sa kanila, sa Islam, tinuturo ni Muhammad na siya kaya nilang abutin. Alright? Pero actually, sabi nga sa ilang mga hadiths, even si Muhammad hindi siya sure sa kanyang salvation. Oo. Okay, isa pa, yung ayon kay Jesus Christ, itinuturo niya na itong Diyos na ating kinikilala sa Biblia ay isang Diyos na interesadong magkaroon ng personal na relasyon sa kanyang nilikha. Tama Kaya yan. nga tinatawag siya sa Bible na Ama. In fact, tinuro nga ni Jesus Christ nung tinuro niya yung panalangin na Lord's Prayer, dumating nawa ang kaharian mo, masunod ang kalooban mo, Ama namin. No, alam mo ba sa turo ni Muhammad sa Islam, sa Quran, hindi nila tinuturo na si Allah ay Father. Bakit gano'n? Meron silang turo na 99 names of Allah. Pero isa doon ay hindi siya tinawag na Ama. Kasi sa teachings nila, since sa pananaw kasi ni Muhammad noon, ang Diyos hindi pwede maging Ama. Para maging Ama siya, kailangan meron siya asawa. Sabi din sa Quran nila. At kaya nga hindi rin nila tinatanggap na si Jesus ay anak ni Allah. Dahil hindi na pwedeng magkaroon ng anak ang Diyos kung walang asawa. Kung walang asawa. Yun ang kanilang pananaw. Kaya dapat din natin liwanagin na pagka sinasabi ng mga Kristiyano na si Jesus ay anak ng Diyos, hindi rin na because of sexual relationship kaya nagkaroon ng anak ng Diyos. It is a unique relationship, spiritual and eternal relationship. No? Hindi kailangan na magkaroon ng sexual relationship. Kaya nga dito natin makikita ang differences when it comes to the relationship. Para sa Islam, makikita natin ang relationship ni Allah sa kanyang mga lingkod ay master and servant. Oo. Malayo, ano? Parang Malayo. yung intimacy. Kasi hindi mo nga siya pwedeng tawagin Ama eh. Oo, malayo. So siya Diyos na malayo. Actually, He is unknowable God nga eh. Hindi mo siya malalaman. At samantalang sa Bible, sa John 3:16, God so loved the world that He that He gave. gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. So ibig sabihin, Brother Robert, na ang turo ni Christ when it comes to salvation ay talagang realistic. Realistic kasi unang-una ang salvation galing sa langit, hindi sa lupa. At ang mga tao mga kasalanan, hindi natin kaya umakyat sa langit. So God provided a way. And it is to Jesus Christ. Samantalang sa kanila, they can do it by their own works. Now, by their own works. Kaya lang pahirapan kasi yung Diyos is, their God is actually, ang relationship nga nila is master and servant, hindi anak. Kaya para pa lang, para ka kailangan magpenitensya ka pa para tanggapin ka ng Diyos. Yeah, Parang in fact, ganon. Kaya nga kailangan damihan mo yung damihan mo yung good works mo para matakpan yung mga bad works mo. Actually, hindi ka mukha ni Kristo, siya na lang yung nalatayan para sa ating kapakanan. That's right. Oo. Kaya nga alam nyo sa Bible,
Merong tinatawag na prodigal son, di ba? Merong prodigal son. Sa Islam, meron din silang tinatawag, yung mga prodigal, sabi rito, Allah hates the prodigals. Yung mga prodigal son. But samantalang sa Bible, Jesus Christ is giving them chance. In fact, makikita natin yung biyaya ng Diyos and His love, yun ang ini-emphasize sa Bible. In fact, pagka tinignan natin sa Quran, out of the 99 names ni Allah, yung 99 names, wala dun yung love. He is God of love. Yun ang pinagkaiba ng God ng Bible. No? He is a God of love, samantalang He is ano talaga, yung sa Islam is talaga yung Diyos na makapangyarihan lang siya. Okay. So, in fact, ayaw natin na hindi tayo naninira. Ina-explain lang natin yung Comparison lang. ano natin. Tsaka isa pa, Brother Robert, ang maganda nito, si Jesus Christ, hindi niya pinipwersa yung mga mananampalataya. Kung ayaw mo nang sumunod kay Kristo, malulungkot siya, pero hindi ka niya pipilitin. In fact, nung sa John chapter 6 verse 31 to 60, di ba? Yung marami sa mga disciples natisod sa kanya nung sinabi niya, ako ang tinapay, ang sino mang hindi kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay hindi hindi karapat-dapat sa akin. Natisod sila, di ba? Tumalikod sila. Kaya nung sinabi ng Panginoon doon sa 12, kayo ba gusto nyo rin bang humiwalay sa akin? Sabi ni Pedro, Panginoon, hindi kami hiwalay. Kanino pa kami makakasumpong ng buhay na walang hanggan? So, hindi niya pinilit. Pero, ayon sa, kay Muhammad, iba. Sabi niya rito meron kasi silang, aside from Quran, meron sila yung tinatawag na hadith. Nandito yung actions and sayings ni Propeta Muhammad. Pagka pumasok ka sa Islam, bawal ka na umalis. Kaya ang sabi rito sa Sahih al-Bukhari, volume 9, sa book 84, number 57, sabi ni Muhammad, sa mga gustong umalis, whoever change his Islamic religion, then kill him. Nakakatakot pala. Papatayin. So, sino man na gustong... Kaya, yan ang totoo. Unlike sa kay Jesus Christ, nagkasala unang mga magulang natin si Eva at Adan, bibigyan ulit kayo ng chance, ha? Oo, mahal. Oo. Kasi pagka pinatay mo na yung tao, paano pa mamanunong balik yon? Kaya nga. Wala nang chance. Hindi na pag-ibig Inubos mo na yung kanyang chance, di ba? So, isa pa yon. At meron pang isang kahawig. Alam niyo ba, Brother Robert, na merong kahawig na istorya sa Bible. Alam mo ba yung tinatawag natin na yung adulterer sa John chapter 8? Dito natin makikita ang pagkakaiba rin ng treatment ni Jesus Christ doon sa mga taong makasalanan. Doon sa John chapter 8, 'di ba, meron doon babae na nahuli sa pangangalo niya. Nahuli sa aktong pangangalo niya, 'di ba? At pagkatapos sabi ni Kristo, sino man sa inyo na walang kasalanan, siya yung unang bumato. Pero ang nangyari, wala talagang bumato. Kaya sabi niya, sige, dumayo ka at huwag ka nang magkasala. Pinatawad siya ng Panginoon. Merong story dito sa hadith na si Propeta Muhammad, meron ding isang babae na nagkasala ng pangangalo niya. Makikita yan sa hadith ni Abu Dawud sa number 4428 na isang babae from Gamid, a woman from Gamid, lumapit sa propeta. Sabi niya, I have committed a fornication. Sabi ni Muhammad, bumalik ka na lang dito. Pagka naipanganak mo na, kasi nabuntis yung babae. Sabi niya, bumalik ka na lang pagka nanganak ka. So, tiwala naman yung babae kasi kala niya okay lang sa propeta at pinatawad na siya. So, nung lumaki na yung anak niya, bumalik siya doon sa propeta. Sabi dito sa kanilang hadith, the boy was then given to a certain man of the Muslims. Nung bumalik siya, sabi sa kanya ng propeta, okay, binigay yung anak niya doon sa isang follower ni Muhammad at sabi doon sa babae, papatay niyo yan. So pinapatay yung babae, binato siya hanggang sa mamatay. So there is mercy in the Lord Jesus Christ. So tingin ko, at the moment, for the meantime, ito na muna. Mahabatas ito. Itutuloy natin siya next week, Brother Robert. Kasi may mga questions tayo, Sister Sheila. Kaya doon po sa mga sumusubaybay ay paumanhin po at panalangin po natin na tayo po ay bigyang uli ng pagkakataon na wala nang problema, no? Sige, Sister Sheila, may tanong ba? Brother Ronald, hahabol ko lang kasi nangako tayo na sasagutin na nito ngayon. So, galing siya kay Brother Jake Casquejo. Sabi niya, kung babasahin mo ang Bible, makikita mo na dalawa ang personalidad ni Jesucristo. Isang sumusunod sa Moses Law at ang pangalawa ay Jesucristong
gawa ni Pablo. Ang tanong ko, sinong Kristo ang hinahambing mo kay Muhammad? Okay, siguro siya ay kapatid natin. Tanong, Actually, yung hinahambing natin Kristo kay Muhammad, yung nasa Bible. Si Pablo, wala siyang sariling version ng Kristo. Tama. Pagka binasa mo yung account ng buhay ni Paul nung siya ay ma-convert doon sa Damascus, pumunta siya sa Jerusalem para makipag-aralan. Ginamit doon yung term na history, makipag-aralan sa mga apostol. Tama. So, ibig sabihin, yung aral niya, hindi galing sa kanya, sa mga apostol galing yun. Wala siyang sariling aral. Yan po ay theory ng mga hindi naniniwala sa Bible noong 18th century. Yan. So, ibig sabihin, yung tinuturo at ikukumpara natin yung Kristo na tinuro sa Biblia, ang New Testament, the four Gospels at the mga apostles. Na tinanggap lang ng mga apostol. Wala akong pagkakaiba, ang turo ni Pablo at yung Jesus ng Biblia. Iisa lang po yan. Okay. Salamat po. Ano po? Wala na tayong oras at babati na lang po tayo. Binabati po natin si Mr. and Mrs. Larry and Evelyn Gubat at ang Aquino family. This coming Saturday po, mga kapatid, kami ay nandyan sa May Kawayan, Bulacan. At nga pala, no? Oo. So, yung mga kapatid na nakikinig, kayo ay pumunta sa May Kawayan, Bulacan para kami po ay makasama ninyo. Maghapon po kami doon. At binabati rin po natin ang mga taga-Kanumay Valenzuela Church at ako'y nagpapasalamat. Galing po ako kahapon sa Muntinlupa Central Church, Brother Ronald. Tama. Kala Brother Willie, Elder Bon, Noel, at kay Brother Anis and Exil Regalado family. Salamat din kay Brother Jojo na siya ang nagsama sa akin doon at sa support ni Brother Moises. Yes, nabati rin. May babatiin pa ba kayo, Brother Ronald? Wala naman, muli tayo nagpapasalamat sa ating mga tagapakinig. Ito po ang first part ng ating pong topic. Sa mga susunod, pagkatapos natin sa Islam, we will compare the Jesus Christ teachings naman sa mga Buddhist, sa Hindus, Confucianism, at iba pa, Lord. At gusto natin itaas dito ang pangalan ng Panginoon. Sapat wala pong ibang daan patungo sa langit kundi si Jesucristo lang. Tayo po'y manalangin. Kami po'y nagpapasalamat, O Panginoon, na muli po kaming binigyan ng pagkakataon na ipakilala kayo sa mga tao. At kami po ay lubos na nagpapasalamat din dahil kahit papano, iningatan niyo po kami na makapaglingkod sa inyo. Pagpalain niyo po nawa ang aming mga tagapakinig na sa kaunting panahon ay na-bless po sa mga mensahe na kanilang napakinggan. Maitaas nawa ang inyong pangalan. Patawad sa aming mga pagkakasala. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Who's able to restore